Okay, magandang araw mga kabajads, no? So ito, Bajads Maxima C yung project natin ngayong araw na to, no? So nagpa-maintenance sa customer ng ating unahan, no? Dahil ang sabi niya medyo mabigat na sa kanan o mabigat na ang kanyang manibela, no? So sa pagkakalas nga pala ng ating front wheel, so kakalasin muna natin yung lock clip na dalawa magkabila. Tapos kakalasin na natin tong luluwagan muna natin tong pinaka stud nut na apat, no? 17 mm yan mga kabajads, no? Pagkaluwag natin yan, saka natin luluwagan yung collar nut na dalawa. 24 mm yan mga kabajads, no? So yan yung technique kung paano natin makakalas yung unahan, no? So dahil sa pagkakalas nito medyo mahirap, no? Hindi kagaya sa Bajads RE. So ayan yung collar nut na dalawa, no? So ayan mga kabajads, tinanggal ko na. 24 mm yan mga kabajads. Pagkatanggal natin ng collar nut, lalaglag na yan mga kabajads. So pwede na nating tanggalin yan. Tapos tatanggalin natin tong hose ng brake fluid dito sa pagkakaklip para malaglag na yung ating gulong, no? So ayan, tapos kakalasin na natin ng tuluyan yung apat na stud ng gulong. So para mahugot na natin yan mga kabajads, no? So ganyan yung pagkakalas ng ating front wheel, no? So hindi rin basta-basta magkalas. Di gaya dun sa ating Bajads RE na pag na-eject mo luwagan mo lang yung apat na stud bolt, matatanggal mo na agad yung ating gulong, no? So ayan mga kabajads, natanggal ko na yung brake drum at saka yung gulong, no? So ayan, natanggal na. So ang tatanggalin na natin dito itong pinaglalagyan ng ating busling pivot at yung papalitan na rin natin ng bearing sleeve yan mga kabajads, dahil sa ang reklamo ni customer medyo mabigat na at kumakabig na sa kanan, no? So ito nga pala ang tinatanggal kong to, ang tawag dito ay link AC, no? So ayan, nalaglag na yung ano. Ayan yung pinagkakabitan ng busling pivot at yung bearing sleeve. Tapos may bushing yan dyan. Ang tawag dyan ay link AC. So ayan mga kabajads, no? So pagkatanggal natin yan, so papalitan na natin. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung palit natin na parts, no? So ayan mga kabajads. So natanggal na natin, no? So ito yung ating link AC, no? So magkabila, papalitan natin ng busling pivot at bearing sleeve. So yung bushing nito wala namang problema dahil hindi pa sira, no? So tapos mamaya huhugutin na rin natin yung steering column para mapalitan na, magrasahan natin yung kanyang ball race, no? So at saka yung steel. So ayan mga kabajads. So kapag nararamdaman nyo na medyo mabigat na sa kanan yung inyong manibela o medyo kumakabig na, so ito yung kailangan nyo palitan, no? So busling pivot at yung bearing sleeve. So ayan yung pivot nya, no? Link pivot ang tawag dyan mga kabajads, no? So parang tubo siya, no? So tapos meron niyang plastic sa gitna, parang plastic na PVC. So ang tawag naman doon ay yung pinaka bearing sleeve. So ayan, may tama na yung kanyang link pivot, no? So tapos yung nasa gitna nito na akala may plastic na PVC, so ang tawag naman doon bearing sleeve. So ayan yung ating dapat palitan. So ito kahit hindi mo na i-press walang problema. Pukpukin mo lang yan, madali na yan tanggalin, no? So napakadali lang magpalit ng mga ganitong pang Maxima C. Di tulad dun sa Bajads RE na kailangan mo talagang i-press mga kabajads. So ayan mga kabajads, yung tinanggal ko na yung kanyang bearing sleeve. So ang tawag dito sa plastic na to yung parang PVC bearing sleeve. So dyan pinapasok yung link pivot, no? So ayan mga kabajads. So sa paglalagay naman ito kailangan natin grasahan, no? So para hindi agad siya nasisira. So ayan mga kabajads, no? Medyo malaki na talaga ang tama. So ito yung bagong parts, no? So yung bearing sleeve at saka yung link pivot. So yan yung ating ipapalit. So pagbabalik naman, so pwede naman natin pukpukin yan, walang problema.
So wag lang yung direct na pupukpukin mo yung pinaka bearing sleeve, no. Kung kinakailangan, kumuha kayo ng pansapin para hindi siya magka-damage. So ayan mga kabajads. So tapos gagrasahan natin yan para hindi agad siya nasisira mga kabajads, no. So yan yung simpleng tips kapag medyo mabigat na manibela at kumakabig na sa kanan. So ito yung ipapacheck nyo, yung Buslink pivot ay yung bearing sleeve, no. So yan yung mga pinapalitan kapag medyo kumakabig na. At kapag talagang malakas na kumabig yung unit, ay kailangan nyo na magpalit ng shock absorber front, no. So talagang maintenance na niya yung mga ganito, no. Medyo mabilis lang masira talaga yung shock absorber sa unahan, lalo na kapag laging nasasakyan sa unahan. So dyan mabilis masira yan mga kabajads. So hindi naman natin may iwasan na hindi tayo magsakay sa unahan dahil pampasahero, no mga kabajads. Kaya ayan mga kabajads, pinasok ko na yung ating link pivot. Tapos ilalagay na uli natin itong oil ring nya. Magkabila yan, dalawang oil ring, no. So ayan, tapos yung spacer washer nya, no. So dalawa yan magkabila din. So yung kabila ganun din ang gagawin natin. So ayan mga kabajads, yung pagpapalit ng atin ng pivot ng ating Maxima Z. So kapag napapansin nyo medyo mabigat na o kakaiba na yung bigat na manibela nyo at yung medyo kumakabig na, so papalitan nyo na ng ganitong link pivot at yung bearing sleeve. So ayan mga kabajads, para hindi lumala yung kabig niya sa kanan, no. So ayan mga kabajads, dito naman tayo sa steering column, no. So ayan, ang grasa niya ay kakaunti, no. So kaya kailangan natin grasahan yan. So pupunuin natin ang grasa yan para maiwasan natin yung pagkasira ng bearing, no. So ayan mga kabajads.